So, ang nakikita po natin yung last 14 days 'no, nakakapagtala tayo ng mahigit na 300 cases 'no. Daily case natin ay nasa 35 'no. So, ang nakikita namin na madadagdagan pa ito 'no, sa mga darating na araw dahil pinaginting natin talaga yung paghahanap dun sa mga bagong cases natin 'no. Mhm. At dun po sa mga datos ano, karamihan po sa mga kaso, mga batang edad, 5 hanggang 17. Ano po ang paliwanag dito? So, ang nakikita natin diyan kasi, madaming ano 'no, maraming breeding sites, maraming lamok 'no. So, dahil sa patuloy yung pag-ulan-ulan natin ano, yung intermittent rains na nakikita natin. And then na-expose yung karamihan sa mga kabataan natin na nasa school 'no, kasi ang dengue mosquito ay talagang active ito. So, sa pagkagat sa umaga 'no, bago liwanag tsaka dun sa bago dumilim 'no. So ang nakikita namin maraming na-expose na bata kaya ito ay, marami tayong cases na more than half 'no, ay, 5 to 17 years old. So, actually schoolers 'no, each. Mhm. So kung isa po sa mga suspetsa ay mga eskwelahan, ano po ang plano ng Quezon City? Pagdating po sa mga schools, nag-ano na po ba, mag-iikot-ikot sa mga eskwelahan to make sure na hindi po dito makakuha ng dengue o makagat ng lamok na may dengue ang mga estudyante? So nagkipag-usap na kami dun sa schools divisions, office natin kasama ang ating Mayor Joy. So naglabas na sila ng memorandum 'no, ano yung mga dapat gagawin dun sa schools 'no. Yung unang-una na yung, natatandaan niyo 'pag mag-o-opening ng classes mayroon tayong parang brigada eskuwela 'no. So, mag-aano po sila, naglilinis talaga sila 'no. So uulitin po natin 'yun, at magkakaroon ng, talagang masusing search and destroy dun sa mga eskuwelahan natin. And then this will be coupled with, chemical control o yung spraying natin ano, para mapatay natin yung mga adult mosquitoes na, kung meron man dun sa mga eskuwelahan na ito. Ang Mhm. priority ay dun sa mga areas na minamatiyagan natin, dun sa 76 na barangay with, almost at the level of, epidemic, level na or outbreak level na yung dami ng kaso ng dengue dun sa kanilang lugar. Nakapagtala po ng 10 nasawi dahil ang siste daw po ay hindi agad nakapagpatingin sa doktor. Dr. Cruz, taon-taon ito po ay nagkakaroon tayo ng kaso, pinapaalalahanan natin yung mga kapatid natin. Pero parang yung takot ano, o naiisip nila na yung dengue ay all year round na. Parang kulang pa po ang mga kapatid natin na ma-absorb ito, mag-sink sa kanila na ang dengue ay nakamamatay. Isa po ba Tama yan po yun. sa challenge natin diyan sa Quezon City? Kaya po tayo nag-declare ng outbreak 'no, para nung Mhm. ginawa natin nung panahon ng pertussis 'no. So, winarn natin yung mga magulang mayroong danger ng, pertussis, outbreak, disease 'no. So ang nangyari nun, nakinig yung mga magulang, 'di nila nilabas yung mga anak nila, hindi nila expose yung mga baby. So biglang bagsak yung, kaso ng pertussis at that time. Ngayon gusto natin uling gano'n sana 'no. Ngayon hindi panahon ng dengue 'no at usually nakikita na mas marami yung panahon ng tag-ulan, August, September, October. So, ngayong panahon napaka-unusual 'no, hindi tayo nakakapagtala ng ganitong kadami ng kaso ng dengue sa mga panahon ng ganito at more so yung mga deaths 'no. So, ang gusto namin warningan uli 'no, bigyan ng babala yung ating mga magulang na meron pong threat ng dengue sa community natin. Wag po ipagbahala ang ordinaryong lagnat 'no. So, dapat, ito ay na-a-assess at natitignan ng doktor. Libre po ang dengue test kit sa ating mga health center 'no, at ang mga tatlong ospital po natin 'no. Mayroon po tayong diyang pang-test ng dengue kung, kinakailangan 'no. So may fever express lane tayo diyan at para Iba-imbis. matignan agad yung mga may lagnat. Mhm. And, well, ano po, siguro paalalahanan natin, Dr. Cruz, yung mga kababayan natin. Again, ano yung mga unang senyales, sintomas na dapat po ay magsuspetsa na posibleng dengue po ito? Hmm, ma'am, ang messaging ngayon ay dahil mayroon tayong continuous,
spread ng dengue Ay, virus may sa tapos community, nung basta ang niro-roll lang niya lagnat yung ano, 2 araw na protractor. So, or paano mahigit, kailangan magpunta na ito sa doktor. Huwag nang mag-entertain na baka ito ay ibang sakit o ordinary flu lang. Dapat ma-rule out agad natin na hindi ito dengue, no? Or dengue ito. So kailangan niyo lang pong magpadalhin sa doktor, no? At ma-assess ng doktor. Hindi lahat ng mga nagkaka-dengue ay nauuwi sa ospital, no? Karamihan ay gumagaling, no, by guidance ng tamang treat dun sa sakit na ito. Pero may mga kababayan tayo na, yun nga, sinasawalang bahala, 'no? Tapos, pagdating ng 3, 4 na araw, lalabas na yung mga danger sign katulad ng, pananamlay ng bata, 'no, yung hindi pagkain, yung, pagsakit ng tiyan, ta's yung susuka, 'no? So ito kasi pagdating dito sa ganitong, stage na, ito na yung mga dengue warning signs, 'no, medyo nahihirapan na po tayo diyan, 'no? So kailangan lalo na kung ang bata ay immunocompromised, 'no? Dun na tumutuloy-tuloy ito na hindi na natin maagapan.